Sa iba pang balita, sa kabila ng ipinatutupad na bagong mga BIR procedures, tinanggap na din ng pamunuan ng BIR ang mga lumang forms na ginamit ng mga taxpayers upang mapabilis ang transaksyon. Para sa detalye, balita mo kami George Bandola. Pinayagan pa rin ng Bureau of Internal Revenue ang paggamit ng mga lumang ITR forms, pero paliwanag ng BIR, kailangan baguhin ito at isalin sa bagong form na nailabas nitong nakarang buwan ng Marso. Unang-una, halos basic informations, yun pa rin ang hinihingi sa lumang return, sa bagong return. Pangalawa, the amount of tax due na babayaran mo doon sa lumang return at sa bagong return, pareho lang din eh. So, there's no reason ba't hindi natin tanggapin yun. Tinanggap natin yun. So sir, kailangan pa rin nilang i-file yung amended dun sa... Yung bagong form. Bagong form. Oh. Kahit nalagpas na dito sa deadline. Oh, walang problema yun. At no extra cost. Walang problema yun. Sa Revenue Region 7, naitala ang mataas na turnout ng mga ITR filers at umaasa ang BIR na may sasali nito sa mas mataas na tax collection. Meron ding nagpa-file na supposedly hindi na nagpa-file. So ito yun madagdag natin doon sa ating mga taxpayer na mandatory mag-file talaga. So masasabi natin na pwedeng mas tumaas pa ngayon dahil dito sa mga bagong... Posible. Sa pagtatapos ng deadline ng taunang income tax filing campaign, sisimulan na rin daw ng BIR ang profiling ng mga professionals, lalo na yung mga gumaganap ng dalawang propesyon tulad ng mga doktor at abogado. We will take a look, isa ito sa tinitingnan namin. After this filing, ipoprofile namin ang mga tax filers namin as to what industry ang karamihan magpa-file. At along with that, masasapol na rin natin yung mga professionals na doctors, lawyers, medicine, so on and so forth. Doon natin makikita. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.